Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ang vlog ko po ngayon ay tungkol po dito kay Orly Regala Gutesa. Orly Regala Gutesa na napakainit po ang taong ito ngayon. Sapagkat ito po yung isang witness na inilabas kamakailan lang nitong si Senador Marcoleta. Hindi naman talaga ito witness, nagpresenta lang, biglang pinagpaalam po ni Marcoleta ito na mayroon siyang isang witness na magbibigay ng testimony. Ito na nga po si Orly Regala Gutesa. Panoorin po ninyo tapos husgahan po ninyo kung ito man taong to ay credible. Sa pagtatanong po ni Senador Erwin Tulfo, itong taong nasa likod, sumisinyas po. Tingnan niyo po ha, ito. Sa pagtatanong, ayun po, nakasinyas siya. I-play ko po yan ha. Ito po yung tanong. Oh, Ay, sa bahay mo nun ni speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Misan lang? Ilan? yun. Ako, in my Nakita po ninyo, kung ang tanong ni Rafi Tulfo, kung ilang beses kayo nag-deliver doon, isa lang, hindi, tapos biglang nag-sign po ito, nagsinyas po ito ng, ayan o, nakaganon. Tapos, habang natapos na yung tanong na yan, gumaganon-ganon yung kamay niya. Ano po ang inyong opinion dito sa ano to? At sino itong taong ito na nakamas sa likod? Ito ba'y mga pakawala? Ito ba'y mga kasabwat nitong Gutesa na to? Sila ba ang gumawa ng kanyang affidavit na napagalamang ang affidavit niya ay sabi niya ay pinanotarize niya, pero ang sabi nung lawyer na binirify nila eh hindi daw po niya ininotarize yun. So lumalabas pong peke yung kanyang affidavit. Ano ba? during that time, tatlong beses sa akin, pero Ano? based doon sa Ulitin po natin para maliwanaw po. No? Tingnan mo. Ito. ba, Dinala saan? doon sa 42 Forbes na, Your Honor. Kay, Opo. sa bahay mo nun ni speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Misan lang? Ilan? Ako, in my, during that time, tatlong beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is, kasi namumonitor ko po yung group chat ng movement ng duty ng basura, is 3 times a week, most likely, lalo na pag December. Pare-pareho ba yun? Kung ilang maleta na deliver mo, ganun din yung ibang grupo na halaga o na amount ng maleta, equivalent na maleta? No, Your Honor, hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maleta na idinideliver. Pero 3 times a week ang delivery doon sa 42 Forbes. Most likely, Yung Your Honor. sinasabi mo ng bahay ni speaker. Itong si Orly Regala Gutesa ay palagay ko ito'y nagsisinungaling po siya. Sapagkat malalaman nyo sa kanyang mga testimony, hindi niya po talaga alam yung pinagsasabi niya. Maliban na lang may nagko-coach sa kanya. Yung kanyang affidavit, pinagawa niya siguro ito. Kasi ayon po kay ayon po kay Attorney Pichi Rose Espera, yung law firm na nag-notarize daw di umano ng kanyang affidavit ay dinideny po nitong si Attorney Pichi Rose Espera Law Office. Hindi daw po siya nag-notarize ng ganitong affidavit nitong Orly
Gutesa na to. Kaya ito, isa itong impostor, fall guy, sa pagkakalam ko. Pagpatuloy po natin. Yes, Your Honor. Gaano ka tagal po ito? Ilang buwan po ito na 3 times a week, 3 times a week? Ilang buwan po ito? Nung time ko po, Itong nasa likod ni Senador Erwin Tulfo ang hindi mapakali. No? Pagmasdan po ninyo yung kanyang kamay, ano? Habang nagtatanong itong si Erwin Tulfo kay Early Regala Gutesa. from December po yun, December eh. Hanggang? Hanggang nandun December. po ako noon. Ganun yung Kailan po yon? Kailan ba kayo malis? August 5 lang po. January, February, March, April, May, June, July, August. 8 buwan. Hindi po ako sure sa kung yung mga other month is Pero 3 times Tignan mo, hindi daw siya sure. Ano bang kalukuhan nitong taong to? Ano ka ba? Pakawala ka ba? O gusto mo lang manggulo sa investigation? Ha? Sira ulo talaga ito. times a week, ha? yes, Your Honor. 3 times a week, okay. Hindi naman sa tinatawaran ko ang kakayanan nito. Kaya lang napaka unprofessional ng dating. Mr. Chair, my last question now with Engineer Bryce. Engineer Bryce, may pinag-ngangalandakan si Attorney Porto na maraming senador ang sasabit dito. Pero ngayon hindi mo pinapatutuan. Does this mean na fake news po yung sinabi? Mukhang fake news ang binigay ni Attorney Porto ng iyong attorney sa media. Kasi sabi niya po, 6 daw eh. Marami pang mga senador. Misunderstanding po yun, Your Honor, kasi dun nga po sa computer ko, congressman po yun nandun. Congressman, hindi senador. Opo, So, Your Honor. sinasabi mo ngayon, hindi naman yung 6 na puro mga senador yon. Hindi po totoo, Your So, Honor. fake news po yon. Kaya mag-usap po kayong attorney, mamaya po ako mag-usap kayo. Sabi Yes, mo, ayusin yes po. Kasi hindi po maganda tignan at hindi rin maganda pakinggan na 6. Ang mga tao ngayon nagtatanong, sino ba yung 6 na yan? Sino ba yung mga kulang pa na yan? And I think that is unfair. Can you please inform your lawyer? Ano po? Nalinawin niya po kung congressman, di congressman po. Ano po? Kung meron siyang alam. Doon pa sa computer mo, mabilisan na lamang po. Nabanggit po ba ang Speaker Romualdez doon at saka Saldi ko? Kong Zal, di ba meron? Kung Saldi sa computer mo. Wala pong nabanggit Opo. doon na Speaker Romualdez. Wala po, Your Honor. Mr. Chair, that's all for now. I'll reserve some of my questions later. Thank you, Senate Mr. President Chairman. Chico. Mr. Chairman, just one question to Ito po. Si Orly Regala Gutesa ay isang dating Marines po yan. Isang dating Marines at bodyguard po ni Representative Saldico. Siya ay nakasaksi sa isang affidavit na iniharap sa Senado tungkol sa umano'y pagtanggap ng mali-malitang pera ni na party list Representative Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Ngayon pa man ang affidavit na ito ay pinabulaanan ng abogado na si Attorney Pichi Rose Espera. Ito po yung law firm kung saan daw siya nagpa-notarize. Yung sinasabi nitong Gutesa na to. Ha? Oh. Nagnotaryo sa dokumento. Ayon kay Espera, peke ang dokumento at walang pahintulot na ginamit ang kanyang pangalan. Wala daw pong pahintulot na ginamit ang kanyang pangalan. Ha? At notarial commission. Ito po, ang detalye nakapaligid sa pagiging hindi matagpuan ni Gutesa. Oh. Ito ngayon, kasi si Gutesa po ay kasalukuyang hindi po matagpuan ngayon. Kasi hinahanap siya, tinatawagan daw siya, hindi po siya matawagan at hindi na siya malocate. Hindi natin alam kung saan siya nagpunta. Ang affidavit ni Gutesa ay nagdulot ng malaking kontrobersya sa Senado, partikular sa
pagiging Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control project. Pinabulaanan ni Attorney Espera ang affidavit na sinasabi hindi niya nagawang magnotaryo o maghanda ng naturang dokumento. Ito po hindi daw nagawa na magnotaryo o maghanda sa naturang dokumento. Ang pagiging hindi matagpuan ni Gutesa ngayon ay maaring may kaugnayan sa pagiging controversial ng affidavit at sa mga aligasyon ng anomalya sa pag-deliver ng mali-malitang pera kay Martin Romualdez na kanyang sinasabi. Ano po? Ito hindi talaga maganda to kung nag-iimbento ka ng mga salaysay mo Sasabit at sasabit ka dyan. Nagpapagamit ka na naman. Maraming nagpagamit. Kagaya niyan. Bakit hindi siya matagpuan ngayon? Unreachable daw siya. Napaka masalimuot po talaga ito. Ang pagdinig na to ngayon sa Ano po ang inyong opinion? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong panunood. Salamat po.